Kabayan, magandang araw po. Kwentong OFW muna tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa ating mga passport. Oo, yung passport natin na ginagamit natin pag tayo ay pumunta dito sa job site natin. Bakit nga ba pag nagpalit tayo ng passport ay nagpapalit din ng number? Dito sa Shenzhen, China o sa China, problema yan. Kaya iyan ang pag-uusapan natin at kung ano yung mga remedies o mga tips na gagawin natin sa OFW work-life journey under the DE Stuff channel, the things I like and I love to share. Okay, sit back and relax muna tayo at pag-uusapan natin yung pagpapalit natin ng passport na kasabay din ng pagpalit ng passport number. Unang-una yung dito sa China. Speaking of China lang naman kasi medyo matagal-tagal na ako dito at yung mga experience ko ay isineshare ko na lang. I wish I have known before para may nagpayo sa akin. So ngayon, sineshare ko na lang para sa mga susunod pang mga OFW ay magkakaroon sila ng idea kung sila naman ay pupunta dito sa China. Well, unang-unang afekto ng pagpapalit ng passport doon sa mga bangko o bank ng China, gaya ng ICBC, gaya ng Bank of China, Merchant Bank. So, kunwari, mayroon kang passport number ABC, tapos nagpalit ka ng XYZ. Parang ganito. Dalawang passport na yan, ano? Nagpalit ka kunwari ng lumang passport at nagkaroon ng panibagong passport, ABC, tapos XYZ. So, nung nag-open ng bank account, kunwari sa ICBC, ay ginamit itong passport na to, na napaso na. So, babalik ka ngayon doon sa ICBC at meron ka kunwari i-upgrade na features ng bangko, gusto mong magkaroon ng internet banking o kaya phone banking, gagamitin mo itong passport na to dahil paso na, di ka natatanggapin yan. Sasabihin nila, paso na yon. Siguro sa iyong logical thinking, sabihin mo, ito may bago akong passport. Same yan, same person. Pero yung itong passport number na to ay iba na yung number. Ika nga, ABC naging XYZ passport number. Hindi ka pa rin tatanggapin yan. Base doon sa mga experience ko sa iba't ibang branch ng bangko, let's say again, ICBC, at sa ibang lugar din. So, logical thinking again is, di mag-open na lang ako ng panibago, gamit ang panibagong passport. Pwede yan siguro, again, depende sa branch, at bibigyan ka ng mga requirements to show up your capability na ikaw nga yan, yung identity mo ay the same. Ang naging problema na yan kung i-reject ka nila dahil ang mangyayari niyan, same name, pero yung identity mo sa passport ay magkaiba. So sa system nila, magiging dalawang tao yan. So medyo mahirap yan, no? So mangyayari niyan kasi dahil dalawang tao yung isang system, sa system nila, mas minabuti nilang hindi ka na maka-open ng panibago kasi problema yan sa system nga nila So, yan yung isang naging problema na sanhi ng pagpapalit ng passport number. The same person, the same identity, yun nga lang, magkaiba yung passport number. Ang logical na tanong ngayon, bakit nga ba ganyan? Pag nagpalit tayo ng passport, i-renew natin yung passport, nagpapalit din yung passport number. Wala din tayong national ID kung saan fix yung ID natin. Katulad, kunwari sa Hong Kong o dito sa China na mayroon kang fixed ID na hindi nagpapalit. Nagpapalit man yung picture, pero yung identity mo, yung ID number mo ay the same pa rin. Unlike passport sa atin sa Pinas, na pag nagpalit ka, nagpalit din yung passport number. Hindi ko na-expand kung ano pa yung mga issues na na-encounter ko about sa bank, pero most likely, yung policy niyan ay mag-change o magpapalit in the next coming years. So, the best thing is that we are knowledgeable enough para alam natin yung issue na ganyan tungkol sa pagpapalit ng passport.
Yung second thing na na-encounter ko na sanhi ng pagpapalit ng passport ay yung travel ko around the world. Especially doon sa travel ko sa Europe, let's say in France, na kung saan nasisita ako lagi. Nasisita ako lagi dahil siguro sa itsura ko at hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Kaya naman pag labas mo pa lang ng eroplano ay sinisita ka na kagad at tinitingnan yung mga identity mo. So, in the last 10 years, I think lagi kong dala tong tatlong passport ko na to. Well, in fact, meron pa akong mga ibang passport, pero yung latest lang yung dinadala ko. Oops, that's not a good thing. So, laging may ganyan yan. May laging, pag paso na yung passport mo, meron yung dalawang naka-stamp. Ano bang tawag ito? Nabutasan. Dinadala ko pa rin yan kahit saan ako pumunta dahil ito yung mga demonstration of identity ko maliban dito sa new passport ko. Nandito ay yung mga record ng mga travel ko. So, iyan ay nagbibigay sa akin ng solution sa mga travel ko. In the Europe, sabi ko nga, matindi sila doon. At doon sa US din, ay mas matindi pa rin. Sa Malaysia, not in Thailand or Indonesia or Vietnam, they don't so much scrutinize me. But in Europe, I say again, they scrutinize and they really check my true identity. Yung issue kasi, wala nga tayong national ID, nandyan nga yung SSS natin, yung professional ID din, mayroon din yung expiration. Hindi ko na nga na-renew yung PRC ID ko. So, hindi yun nagagamit para proof of identity. Ang talagang gagamitin lang talaga ay yung pinaka-main na maipapresent ay yung passport. So, yung mga old passport talaga ay very important na i-keep o itago. At pag nagka-travel tayo ay dalhin natin ito para mayroon tayong maipakita na tayo ay mayroon tayong true identity. Kaya nga, lagi kong dala-dala itong last 3 passport ko, yung bago, yung luma at saka super luma. Kaya pag nagkaroon ng issue niyan sa mga immigration ay pinapakita ko lagi itong tatlong passport na to. Well, isa lang yung isang travel ko, twice in Brazil, hindi ako nagkaroon ng problema. Para bang, oy Pinoy, welcome, welcome. Well, napakagaling naman ng mga Brazilian na doon sa airport at hindi nila ako hinanapan ng demonstration or capability ipakita yung identity. Sa bank at sa mga travel ko sa immigration na experience ko ng counting issues sa identity ko dahil sa pagpapalit ng passport ay yung travel experience ko naman itong panahon ng pandemic. Kasi nga during this pandemic ay at the time naman na nagpalit ako ng passport. So at the middle of March or end of March ay na-obtain ko yung bagong passport ko na kinuha ko sa Philippine Consulate sa Guangzhou. So, nang start ng pandemic kasi ay nag-start na kami ng QR code. So, yung QR code na yan ay parang ganito. So, green pass, meaning hindi ka napunta doon sa mga risk na lugar.
gaya ng Wuhan o Hubei o kaya Beijing o whichever na lugar na mayroong tinatawag na high risk. Kasi pag pumupunta ka dyan, kailangan i-scan mo sa mga entry point gaya ng mga transportation entries, either bullet train or bus, or yung mga personal cars, mga hotels, restaurant. Bago ka makapasok doon ay kailangan i-scan mo yan gamit ang small program embedded on the WeChat Pay or on the WeChat application, at doon mo ma-obtain yung green card mo. So ibig sabihin natatrack nila kung saan ka pumupunta. At hindi naman ako na-expose sa mga lugar na yon kaya nagkaroon ako ng green pass gaya nito. So yung unang ginamit ko sometimes in January and February ay yung old passport ko. Kunwari ito. Ito. ABC ang passport number ko. Kunwari. Yan yung naka-record doon sa system ngayon. January, February, and early March. And then, na-obtain ko yung bagong passport ko, which is this one. Kitang-kita pa yung bagong-bago. Kumpara doon sa mga luma na hindi na ma-recognize yung pasaporte Pilipinas. So, ang ginawa ko naman ngayon, kailangan i-update ko. Kasi nga, paso na yung old passport ko. Doon sa pag-update na yan ng transition from the old passport, ABC, to the new passport, kunwari, XYZ yung passport number ko, nagkakaroon ng problema at dyan di ako pumapasa. Dyan ako nahirapan talaga. Sa mga bullet train, may mag-a-assist sa'yo yan at pumapasa naman na gamit yung bagong passport. Sometimes, binabalikan ko yung lumang passport ay pumapasa naman. Nakikita pa rin doon sa system. Hindi man dito sa mobile phone nakikita, pero meron silang system, mga police, ika nga doon sa, gaya sa bullet train, sa mga foreigners, chinecheck nila yan at merong lumalabas na yung lumang passport. Now, the issue is, gaya nito sa mga hotel na ganito, o kaya doon sa mga factories, nagkakaroon ng problema dahil may series of system silang sinusunod sa mga foreigners, I mean, especially from Philippines, which is nagkaroon ng counting issue dahil sa dami ng cases. So, kailangan i-proof mo lahat na ikaw ay hindi lumabas sa China, ikaw ay nandito lang sa Shenzhen, at may proof mo lang dyan sa lumang passport mo. Gaya nito. So, kung wala ko itong lumang passport, mahirap i-proof yan dahil nandyan yung entries mo ng in and out mula sa mainland China, go to Hong Kong, go to Thailand, or go to anywhere. So, nakikita nila iyan at nagkaroon talaga ako ng problema dahil dyan sa pagpapalit ng passport ulit. From the old one, ABC, to the new one, XYJ, kunwari passport number. At yan yung mga sinosolve ko. It takes several hours for them to find it out. Try again. Try again. Try again? He says, can I understand? No, I think it. It's okay. Try it. I think it's. You need. 1, 9, 8, 5. Oh, putong wa. See it again. I teach you and you say. I can say it maybe. Chi, Ling, Pa, R. Oh gosh. Officer dito para lang tulungan yung hotel, halimbawa itong hotel na to, para lang ipakita na pwede akong manirahan dito, hindi ako napunta doon sa mga exposed or areas na mapanganib.
At dahil dyan, minsan, sabi ko, inaabot ako ng several hours. It even take up a half day for me to clear up my identity. So, hindi na nangyayari noong gamit ko pa yung unang passport ko. Nangyayari lang nitong June at saka July nung ginamit ko yung panibagong passport dahil nga sa pagpapalit. So, pwede nating sabihin na dahil sa mga experience na ganito, dahil lang sa pagpapalit ng passport, ika nga. Well, re-ready na talaga ako at babalik na ako doon sa factory. Matatapos na itong vlog ko tungkol doon sa pagpapalit ng passport. At sana ay nabigyan naman ko kayo ng konting idea, lalong-lalo na sa mga upcoming OFW dito sa mainland China or probably in Hong Kong or Macau. Main thing is in China. At sana ay pag nagpalit din kayo ng passport, kagaya ko, ay kailangan nyo i-keep yung mga passport nyo. Nga pala, kung maalala nyo to, ito yung 7.83 Hz. Ito ay ginagamit ko para sa pampahimbing ng tulog. Ito ay source ng electronic source ng Earth's electromagnetic field na ito ay nag-generate ng 7.83 Hz para naman magkaroon tayo ng tamang relaxation na magiging synchronized sa brain natin. Ang magiging OFW ay hindi biro at yan ay laging subjected to a sorts of trauma sa mga trabaho, sa quiet stress at na hindi alam ng iba't ibang yung mga mahal natin sa buhay. Akala nila masarap maging OFW. But eventually, we often subjected to a kind of trauma, to a kind of heavy stress, to a forced work. Kung sabihin, kailangan mong gawin yung trabaho mo ngayon na hindi pagpaliban na walang manya na habit. So, gaya ng sinabi ko guys, sana ay meron kayong natutunan sa mga tips o mga pwedeng procedures na gawin in case na magkaroon din kayo ng problema sa identity nyo kung kayo ay nagka-travel even from Philippines to Hong Kong or China or to other places bilang isang OFW o nagka-travel kayo sa mga ibang bansa, especially in the US or Europe. At ready sana kayo dun sa mga capability nyo na i-prove na yung identity nyo ay talagang kayo. Meron nga palang FLM ba yun? Yung nagpalit ng identity tapos nagkakaroon yata ng problema. Well, ibang topic naman yon. So, bye for now guys and see you in the next video. And by the way, don't forget to subscribe nga pala. To subscribe, just click this red button in here. May konting red button dyan. Or the other way to subscribe is that down below, you can click the red subscribe button. By subscribing actually is that you are supporting the OFW profile, work-life journey, and the D-Stuff channel, the things I like to do, and the things I like to share. Gaya ng pag-share ko ng mga issues na na-encounter ko sa pagpapalit ng passport. Bye for now. Palit na talaga ako. And thank you so much for watching. Oh, by the way, pahabol, binabasa ko ngayon kasi magre-retire na ako. Hindi ko na aabutin yung 60 years old para mag-retire. Robert T. Kiyosaki, Retire Young and Retire Rich. Hindi ko to pinopromote baka gusto nyo lang basahin in case. Napaganda po yung sinasabi nyo yan. Anyway, we are OFW kailangan naman natin talaga dito kaya nag-OFW tayo ay gusto natin kumita ng pera para sa sarili natin, para sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, pati na rin yung mga iba, mga extra. Ano ba yung sinasabi ko? Really, bye for now.